Sa bahagi ng bunyog, kasama po ninyo kami. Tandaan mo ng Senado na narito ang taong bayan impeachment case, isa. Iba ka! Huwag ka takot! Tandaan po natin ang mga mukhang ito ng mga demonyang taksil. Taksil sa mamamayan na patuloy po nating sisingilin, patuloy po nating kukundinahin, at patuloy po nating babantayan. Tandaan po ng Senado na narito ang taong bayan upang maningil, upang salubungin ang kahit na anong mga desisyon ito, lalo na sa pagtatraidor sa mamamayang Pilipino. Kaya naman po, upang ipagpatuloy ang ating programa, upang ipagpatuloy ang ating pagpapanawagan sa pagpapasura o pagbabago mag-reverse sa panawagan ng desisyon ng Korte Suprema sa paniningil sa pag-archive ng Senado, narito po si Kulex Soliman mula sa Punyog Pagkakaisa. Impeachment ituloy! Sara panagutin! Matapang na araw, mga kasama, mga makabayang Pilipino. Sa bahagi ng bunyog, kasama po ninyo kami sa pakikibaka para sa katotohanan. Binging-bingi na po tayo sa sinasabi ng mga demonyong senador na ito. Tama lang yung picture. Yung kanilang salita ngayon, na respeto. Biglang narinig natin si Bongo, irespeto ang konstitusyon. Biglang narinig natin si Jinggoy Estrada, irespeto ang konstitusyon, irespeto ang Senado. Bigla-bigla, ang mga politiko nagkaroon ng respeto sa batas. Respeto nga ba sa batas? O respeto para sa kapwa nila magnanakaw na si Sara Duterte? Ganyan din ang mga binig ni Marco, ni Marcoleta, ni Jesus Cudero. Respeto! Pero ang totoo, wala silang respeto sa taong bayan. Wala silang respeto sa katotohanan. Paano natin irerespeto ang isang proseso kung saan ikaw ay hindi na pwedeng magsalita, kung saan ang mga ebidensya ay binusalan, kung saan sa kabila ng mga pekeng resibo, mga inventong pangalan, mga pagbabanta ng pagpatay ni Sara Duterte, hindi lamang sa mga karaniwang mamayan, mismong pagbabanta ng pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, sa Speaker of the House, lantarang pagbabanta ng pagpatay. Pero nagagawa ni Sara Duterte ngayon magtago. At tingin natin ngayon ay pakuya-kuyakoy, patawa-tawa ang sindikato mula sa Davao. Walang respeto ang mga demonyong ito. Kaya tingin ko kulang yung sinulog eh. Ha? Walang respeto sa taong bayan. Walang respeto sa batas. Sabi, re-respeto ang konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon, bawal ang pork barrel. May mga pork barrel ang mga magnanakaw. Sabi nila, irespeto ang desisyon ng Korte Suprema. May desisyon din ang Korte Suprema. Bawal ang pork barrel. Kagaya ng nakasal sa konstitusyon. May mga nakatagong pork barrel ang mga demonyong ito. Irerespeto lang nila ang batas. Irerespeto lang nila ang proseso kung papabor sa kanila. Pero kung hindi papabor sa mga magnanakaw at abusado, hindi nila irerespeto ang batas. Handa nilang bastusin ang taong bayan. At dahil binabastos tayo ng mga demonyong ito, bastusin din natin ang mga demonyo at mga tiwali. Kasama nyo ang bunyo sa pakikibaka. Maraming salamat po. Impeachment ituloy! Sara panagutin! Tunay nga po na pinoprotektahan lamang ng mga senador sa kasalukuyan ang mga
desisyong ito ng Senado, si Ayang Labor mula sa Freedom from Death Coalition. Mga kasama natin na mayroon pa sa loob. Isang maalap na pagbati mga kasama. Siya sa loob din siya eh. Naririto tayo ngayon. Sama ko sa tupad. Kasama ang iba't ibang organisasyon na lumalaban mula sa katarantahan ng Kongres Suprema upang tutulan at panawagan ang pagrebersa ng ruling ng Kongres Suprema ukol sa impeachment case ni Sara Duterte. Sumirit na po sa 17.26 trillion ang utang ng ating bansa. Ang siyang pagtindi ng ating krisis sa ating ekonomiya ay siyang pagtindi rin ng krisis sa ating hustisya. Tumitindi ang kawalan, ang pananagutan. Kulang-kulang na nga sa pampublikong serbisyo ang ating gobyerno at kulang-kulang na rin sa pananagutan ang ating mga institusyon. Hanap ka muna, matagal pa na ka eh. Baka muna Naglitawang ang Supreme Court ng mga gawa-gawang requisites sa halip na kilalanin ang konstitusyon na malinaw na ang Kongreso lamang ang nagsasaad na siyang may kapangyarihan magsimula ng impeachment at ang Senado lamang ang siyang may karapatang maglitis. Ginamit nila ang due process upang idahilan at ipawalang bisa, bastusin ang mga mamamayan at protektahan ang matataas na opisyal at mga pangyarihan. Itututulan natin ang desisyon ng Korte Suprema at singilin ang mga kasabwat sa pagsasamantala at paglilitis ni Sara Duterte. Patuloy nating ipapanawagan na singilin si Marcos Jr. Panagutin si Rodrigo Duterte at litisin si Sara Duterte. Huwag tayong matakot tumungo sa lansangan at singilin ang mga nagkasala sa sambayanan. Papatunayan ang ating kasaysayan kung paano natin napatalsik ang mga kurap at magnanakaw gaya ni Marcos Sr. at ni Era Estrada. Sa patuloy na pagyurak sa mga manggagawa at iba't ibang sektor ng lipunan, huwag tayong magdalawang isip na tumungo sa lansangan at panagutin ang tunay na nagkasala sa ating bayan. Sama-sama nating singilin ang matagal ng pagkikibit-balikan ni Marcos Jr. sa usapin ng impeachment case ni Sara Duterte. Dahil natatakot siya na siya na ang susunod nating sisingilin at pagkikibit-balikan nito masabwat ang imperialistang US. Ay natatakot silang sumidhi ang kaguluhan sa pagitan ng mga lokal na galamay. Kasalanan nito ang bulok ng gobyerno ng ating sistema. Kaya mga kasama, makisa tayo sa malawak na hanay ng masa upang singilin si Marcos Jr., panagutin si Rodrigo Duterte at litisin si Sara Duterte. Itayo ang tunay na gobyernong nagsisilbi sa masa. Itayo ang gobyerno ng masa. Maraming salamat.